Hello kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na tayo with evidence na ako sa President Dania Kabibig. Umuuso ang kanyang ilong sa galit. Oo, galit na galit siya sa mga senador. Bakit ba? Yung mga galit daw, sabi ni Anual, yung mga galit daw, yun ang mga anti-Duterte. Galit sila sa mga Duterte. Anong ginawa ng mga Duterte sa kanila? Ewan natin, di ba? Ang palaging isinisigaw na accountability and transparency. Kayo nga, hindi nyo may pakita kung paano yung ginasto ang pera ng taong bayan sa mga opisina nyo. Diba? Sige lang, wait lang kayo makaupo si Inday sa 2028. Makalkal lahat ng mga baho nyo. Pero I'm sure hindi nyo hahayaan yan eh. Diba? Kaya nga sabi ni Senator Alan Peter Cayetano, talunin nyo si BP Sara sa 2028 kung kaya nyo. Pero itong si Percy Kabibig, grabe, sindan niya Kabibig. Talagang to the effort, to the X, to the Y, to the font. As in, hindi mo makakontrol ang kanyang emosyon, ang kanyang galit sa nangyari. Dismayado, galit, at tinawag pa niya ang mga senador na Duterte Senate. Itong representative na to ba, hindi siya hindi siya controlled sa kanyang bibig. Na dapat sana politiko ka, dapat sana alamin mo din. Pero iba din ang kanyang pananaw. Hindi natin yan ma-control at hindi natin siya mapipigilan kasi alam niyo na, 'di ba? So ito kabibig, panoorin natin si representative ng Anak Bayan o Akbayan. Representative Percy Sindania. Nag-comment nga si Senator Bato de la Rosa, saba diha mo. Saba diha means tumahimik ka. Oh, yan ang comment ni Senator Bato de la Rosa. Ay, nako. 'Di ba? Wala naman kayong problema kasi na-impeach na si BP Sara sa Kongreso. Pasensya na. Nanghimasok ang Korte Suprema. Unconstitutional. Kasi mali-mali naman pala ang prosesong ginampanan nyo. Kasalanan nyo. Huwag niyong sisihin si BP Sara. Di ba? Sisihin nyo ang kapwa representative at congressman nyo. Eto na si Percy sa kanyang emotional breakdown. Ito na. Nakakahiya. Okay po. Nakakahiya itong pagmamadali ng Senado. They chose to surrender their independence and willfully abandon their constitutional mandate. Today, the Senate decided to become a Duterte Senate. Sir, sorry sir ha, I have to cut muna. Maniniwala sana ako sa'yo kung hindi halatang nagbabasa ka. Kung hindi halata na meron kang binabasa at meron kang, parang sabi ng iba, o sige, pakinggan natin ang kanyang statement, intindihin natin ang kanyang emosyon. Pero nung makita ng mga tao itong video na to, nawalan sila ng gana. Bakit? Kasi halata namang scripted eh. Yung dapat yung natural, yung talagang galit na galit at gigil na gigil ka. Di ba yung walang halong chemical? Kasi ito yung halong script eh. Katulad kayo ng isang senador na hindi pwedeng hindi makahawak ng cellphone kasi kailangan ng script. Nangyari, nagpanic nga nung tanungin siya ni Marcoleta. How much more ito kaya no? Kung ihaharap ito sa Senado, I'm sure nangangailangan din ito ng script. Baka mataranta, baka iba, baka mamutla. Let's continue, nakakahiya. Paano nakakahiya? Kung pinakinggan mo ang mga speech ng mga senador kung bakit sila bumoto sa manifestation ni Senator Marcoleta, maintindihan mo. Huwag mo sabihin nakakahiya kasi may iba doon, lawyer. Di ba? Ikaw. Sa pagtalikod ng Senado sa kanyang tungkulin, nagsilbi itong taga-konsinti at taga-kubli ng mga krimen ng Vice Presidente. Uy, grabe. Ang pagdarambong ng 612 million pesos. Sir, para yatang mali yung interpretasyon mo. Kasi, they're not talking about kung ano ang laman ng impeachment case ni BP Sara. Kung laman lang pala ng impeachment case ang naging galit ka, sana ginawa yung maganda yung proseso. Ang tinanong ng Korte Suprema is the process kung paano nyo sinunod.
Paano naman a-approve ng Korte Suprema kung ang proseso hindi kayo marunong sumunod? Hindi naman nagsabi ang Korte Suprema na ipawalang bisa yung mga kaso ni BP Sara. Walang sinabi ang Korte Suprema. Yung proseso, tinanong ng Korte Suprema at mali-mali. Diba? Hindi nagsabi ang Korte Suprema siya na walang bisa yung kaso ni BP Sara, ha? Mali yung interpretasyon mo, sir. Huwag kang mag-fake news dyan. Ng confidential funds at talantarang pang-aabuso sa kapangyarihan. Sir, kung gusto mo talaga, mag-file kayo ng impeachment sa 2026 February po. Their disgraceful decision is a betrayal of the Constitution, a betrayal of the will of the people. This may have delayed our hopes for accountability and justice, but it has not ended it. Sa dulo, hindi pa rin nakakalusot si VP Sara Duterte sa kanyang mga pananagutan. Patuloy na magbabantay at maniningil ang taong bayan. Tuloy ang laban. Sir, wag mong gamitin ang taong bayan. Ilan lang ba ang botos nyo? Hindi naman buong taong bayan or ilan lang ba ang boto nyo? Huwag yung dalhin ang taong bayan. Nakakahiya naman kayo, sir. Oy. Nasupalpal na kayo ni Alan Peter Cayetano tungkol sa taong bayan tapos gagamitin nyo pa rin ang taong bayan? So, wag naman po. Please lang. Ha? Sabi ng isang netizen from Carl Vincent, para kang matalino ha. Kala namin matalino ka sa pagmumukha. Ito pa ang komento ng ilang netizen tungkol kay Akbayan Representative Percy Sindania. Ay, nagbabasa ng script? Hindi ko ramdam. Sino ka ba? Supreme Court? Meron ka pang angka sa Supreme Court? Unahin mo muna yun. Sagutin mo muna. Binigyan ka ng 10 araw sumagot. Ay, hindi sincere. Kasi nagbabasa ng script. Tingnan mo, sir. Na-stress na po ka, sir? Naku, above the Supreme Court ka ba? Ikaw na lang. Hala, grabe. Ano-ano. Duterte Senate na naman ang Senado. Tapos, yung other time, ang tawag dito, ang Korte Suprema, mga tuta ng mga Duterte, sir. Hinay-hinay, sir, ha? Nako, aw, ngiwi. Huwag kayong ganyan, ha? Huwag naman nating i-discriminate yung ano niya, yung kapasidad niya. Di ba, mga kabibig? Huwag po. Ang tingnan natin, yung point of view niya regarding dito. Who are you? Best in reading ka lang naman, ha? Mas nakakaya ka po bayaran. O hindi naman siya bayaran, mga kabibig. Kaya huwag kayong magsabi ng ganyan. May ipinaglalaban lang po sila. Yun ang ating intindihin sa kanila. Look who's talking. May kaso sa Korte Suprema. Oh. So yun ha, yun ang kanyang komento mga kabibig tungkol sa issue ni VP Sara Duterte. At itong si Larry Gadon, humirit din. Sabi ng ilan, si Larry Gadon ba nagfe-feeling mas matalino pa siya kay Senator Marcoleta? Disbar nga, feeling matalino pa. Ay, ito kabibig ha. Ito yung kay hindi, Larry Gadon. Nasaan ba si Larry Gadon? Ito na. Hingin natin. I will lampaso them padating dito sa issue ng impeachment. Naku, ilalampaso niya ang mga senador. So, kayang ilampaso ni Larry Gadon si Senator Marcoleta? So, it means mas matalino pa si Larry Gadon kumpara kay Senator Marcoleta. I will lampaso them. Wow, iba. Let's listen. At uunawain ang saligang batas ay hindi doon nakasaad na ang Senado ay magbobotohan pa kung ang isang impeachment case ay itutuloy nila sa trial o hindi o i-dismiss nila. Wala yan sa konstitusyon. Ang nasa konstitusyon, kapag ka ang articles of impeachment ay pinadala na ng House of Representatives, ay agad-agad itong itatrial ng Senado. Hindi kailangan na humingi pa sila ng go signal sa Supreme Court. Hindi nila kailangan na tanungin ng Supreme Court. Hindi nila kailangan pakinggan ng Supreme Court sapagkat meron tayong tinatawag na separation of powers na kung saan ang co-equal branches like ang executive, legislative at ang judiciary ay pantay-pantay at hindi pwedeng manaig ang bawat isang sa kanila. Kaya itong ginagawa ng Senado na ito na pagbobotohan para ito ay talagang napakalayo at labas na sa konstitusyon. So ngayon, I will lampaso them. Pakinggan nyo later ha. Do you think itong si Larry Gadon kung ihaharap sa Senado, may laban to kay Senator Marcoleta?
Ngayon, merong mga siraulo, mga tanga at mga bobo na mga DDS na magsasabi na ako disbarred daw kaya wala akong karapatan magsalita na ganito. Oo, I was disbarred not because I am dumb and stupid like the DDS supporters. Dinisbar ako dahil kasi sa politika. Dahil kasi ako ay nagpa-impeach kay Sereno at ako rin ang nag-file ng impeachment kay Marivic Leonen. Kaya galit na galit sa akin yung mga yan. Kaya ginagantihan ako. At yung charge nila sa akin na minura ko daw yung isang reporter, hindi naman yun napatunayan na ako ay nag-upload ng video sa internet. Pero ganun pa rin ang ginawa nila. Dahil lang yan sa politika, kaya nila ako dinisbar. Not because I am dumb and stupid. In fact, I can even debate with any of the justices of the Supreme Court. I will tell you, I will lampaso din pagdating dito sa issue ng impeachment. Ang galing ni Gadon. Palakpakan natin. Malalampaso niya ang 13 justices. Wow! Iba si Larry Gadon, kabibig. So maniniwala kayo. So kung mas matalino pa si Larry Gadon kay Marcoleta, pinakamatalino si Larry Gadon kasi I will lampaso them. Wow! Iba si Larry Gadon. So kung merong Supreme Court, the highest court of the land, so ano si Gadon? Kung malalampaso niya ang 13 justices, Panginoon? Diyos? Ala ka? Ito. Hindi nga lang talaga tama ang ginagawa nila na pinoprotektahan nila si Inday Sara. I am not saying na corrupt sila or tumanggap sila ng pera. Maraming nagtatanong niya sa akin na kung nagtumanggap daw ng pera ang mga justices ng Supreme Court. Hindi ako naniniwala na tumanggap sila ng pera. Ang proteksyon na binibigay nila kay Sara ay isang political na usapin na hindi natin alam kung ano dahilan nila. Ngayon, ganun din ang Senate. Meron kang tatanong sa akin, bakit pa sobra-sobra ang proteksyon na binibigay nila kay Sara despite all the tons of evidences na talagang nawala yung mga pondo ng confidential funds. Sinatanong nila ako, tumanggap ba ng pera si Chis Escudero? Tumanggap ba ng pera si Jinggoy? Tumanggap ba ng pera yung ibang mga senador dyan? Ang sabi ko, hindi. Hindi naman, wala sa pera yan. Ako sa palagay ko, hindi ako naniniwala na nagkalabigayan dyan. O kaya sinasabi nila na baka naman may tinanggap sila doon sa mga confidential funds. Daan-daang milyon yun. Baka naman may napunta sa kanila. Hindi rin ako naniniwala dyan na kaya nila puniprotektahan si Sara dahil sa sila mismo ay tumanggap din ng pera galing sa confidential funds. Daan-daang milyon nga naman yun. No? Pero hindi ako naniniwala dyan. Politika talaga ito. Kaya lang, itong pamumulitika nila ay ginigiba nila ang demokrasya. Sinisira nila ang diwa ng demokrasya. Sinisira nila. Sabi naman, gagamitin ang demokrasya para sa explanation Gadon. Grabe naman. Ikaw nga, ilalampaso mo ang 13 justices. So wala kang respeto sa Supreme Court. Tapos ngayon, you're talking about democracy. Wow! Para yatang iba ang hangin ka doon na, di ba? Sabi mo, ilalampaso mo ang Korte Suprema, mas magaling ka if you're talking about impeachment, tapos you're talking about democracy, para yatang wala kang galang. Ang ating konstitusyon, kaya ito ay hindi dapat na gawin nila. Kung ako dyan sa Senado, hindi na ako magbubutuhan dyan, dapat ituloy ang Senate trial. Kasi yan ang hinihingi sa konstitusyon at yan din ang hinihingi ng mga taong bayan. Kaya mga senador, dapat naman iiwasan niyo yung pag-iisip niyo. Nako. Ito naman tayo sa taong bayan. Gamit na gamit talaga nila ang taong bayan, no? Hanggang kailan kaya nila hindi gagamitin ang taong bayan? Sabi ni Shunga Regil, ito yung abogado na hindi mo mapagkatiwalaan kahit kailan. Kasi libre pa serbisyo nito, mukhang wala pang naipanalo tong kaso na to. Yes, go sir, kasama mo ang taong bayan na gusto malaman ang katotohanan, sabi ng isang netizen. Naku, taong bayan naman ang ginagamit ni Gadon. Hala, so it means mas matalino pa si Gadon sa 13 justices kasi ilalampaso niya. Wow, bitter na bitter talaga itong mga Gadon na ito. Kasi may kaso kayo sa Korte Suprema, hintayin nyo lang ang desisyon. Gadon, sagutin mo, 10 araw lang ibinigay ng Korte Suprema sa iyo. Sir, dati, sabi ni Mark Ezegal, sir, dati bumilib ang mga DDS sa iyo, pero kung kontrahin mo si Sara Duterte, anak ko, magagulo talaga, sir. Wala nang bilib sila sa inyo. Ito pa,
di ka abogado kaya we ka na. Buti pag doon, punta ka na lang dito sa amin, tulungan mo kaming maglaba para naman may pakinabang ka. Uy, wag kayong ganyan ha. Kasi si Gadon ay advisor for poverty alleviation. Presidential advisor for poverty alleviation. Ano kaya mga suggestion ni Gadon no, para hindi na tayo maghihirap ang Pilipinas? 'Di ba? Paano yan? So yun kabibig ang ating latest libak-libak for today. Umusok ang ilong sa galit ni Percy Sindania, pero after manood ang mga netizens, sabi nila, ay, reading the script. Pariha sila ni Risa Hontiveros. Same Peter, plucked together. Sabi ng isang netizen, parang hindi namin ramdam yung galit. Kay Larry Gadon naman, wow, mas matalino pa siya kay Senator Marcoleta at ilalampaso niya ang 13 justices if they're talking about impeachment. E di ikaw na. Ikaw na ang magaling. Ikaw na ang matalino. Ikaw na ang biyan sa Supreme Court. Ang tanong, ba't ka na-disbar? Yun lang kabibig. Don't forget to like, subscribe, and share this video para sa mga nasusunod news nating pag-usap-usapan. Bye everyone. See you next time.